Ikaw, Vixen, bibigyan kita ng hirap ngayon. Miss Trang, nababaliw ka na ba? Ano ang pinunta mo dito? Okay ka lang ba? Ayos lang ako pero tinamaan niya ako na parang misal. Takot na takot ako. Asawa mo ako. Bakit mo pinoprotektahan dala ko ang iyong laman at dugo? Tumahimik ka. Masyado akong nagsasalita buong araw. Lahat ako ay may sakit. Hindi mo ba ako kayang patawarin isang araw? Parang nakakaawa. Dalhin mo rito ang buntis mong tiyan para labanan ng selos. Hindi ka ba natatakot na may mangyari sa iyong anak? Tumahimik ka, bawal kang magsalita ng masama sa anak ko. Maglakas loob ka bang suntukin ako? Tignan mo ulit saan ito, hindi mo ginawa yon dahil buntis ka, hindi kita mapapatawad. Iniiwan mo ba ang iyong asawa at mga anak ng ganito? Kung hindi mo ako iniisip, isipin mo rin ang anak mo. Nag-aalala kasi ako sa'yo, kaya sinabi kong huwag kang pumunta dito. Ngunit pumunta siya rito para pagalitan ng sarili. Ngayon, sino ang sinisisi mo? Pag-ibig ang taong hindi mahal ay pangatlong tao. Sinisisi mo ang sarili mo. Okay, labas tayo. Bakit natin siya kinakausap dito, pagod na lahat? Ang tiyan ko, sobrang sakit, tulungan mo ako? Tulungan mo ako, mangyaring tulungan akong iligtas ang aking anak. Honey, hindi maganda ang pakiramdam ko. Itigil mo na. Wala ka bang ibang laro? Laging kinakaladkad ang anak ko para takutin ako. Mangyaring iligtas ang aking anak. O, dalhin ko ba siya sa ospital? Uy, dalhin natin siya sa ospital. Pero kung ipagpapatuloy niya ito, paano kung may problema ang anak niya? Tsaka anak mo rin siya. Ano ang inaalala mo? Nagdadrama siya. Kung wala meron pa, dapat kang matakot. Okay, stop acting. Hayaan mo na. Mangyaring iligtas ang aking anak. Hoy, tutulungan kita. Hoy, wala na siyang nararamdaman. Hoy, tutulungan kita. Huwag mo nang maramdaman. Break na tayo. Isaalang-alang ito ng kaunting paalam. Pagpati anong ginagawa mo, mahal mo pa ba ako, tutulungan kita? Hindi siya pumayag na makipaghiwalay. Ito ay dahil nagboluntaryo ka, pero hindi kita pinipilit. Sasa, hindi ako pumapayag na makipaghiwalay sa'yo. Di ba sabi mo, mamumuhay tayo ng mapagpipilian? Tumingin siya pabalik sa kanya. Ngayon siya ay naging isang may kapansanan. Ako naman ganito kaganda. Ayokong gugulin ang buong buhay ko sa isang pilay na tulad mo. Huwag kang pumunta. Kahit sino iligtas. Okay ka lang ba? Mas nagpapasalamat ako sa'yo. Tuyan. Mr. Men? Ikaw ba yan? Bakit ganito? Mag-isa ka bang pupunta? Paano kung... Tumigil ka, well, huwag mo na siyang banggitin. Dahil na-aksidente siya at naputol ang mga binti, natakot siya na hindi siya nito masuportahan. Kaya inayos ko na ang mga gamit ko at tumakbo palayo. Ihatid na kita pa uwi. Kumakain ka lang ba ng instant noodles? Ayaw ko rin ng ganyan. Pero sa mga paa mo na ganito, ano pa ang magagawa mo, Tuyan? Sige, magpahinga ka na. Babalik ako. Nagkamali ako noong isang araw. Pasensya na sa'yo. Ngayon ay nagsisisi na siya. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Mapapatawad mo ba ako, mahal na mahal pa rin kita? Bumalik ka sa akin. Alam mo bang matagal ko nang hinihintay na sabihin mo ito? Nagsasabi ako ng totoo. Hindi mo ba iniisip ang isang may kapansanan na tulad ko? Sa totoo lang, mahal na mahal pa rin kita. Hanggat makakasama kita, wala akong pakialam. Nagpapasalamat ako sa'yo. Nagpapasalamat ako sa'yo.
Bakit ka papuntong hininga ng ganyan? Mayroon bang hindi ko alam kung dapat kong sabihin sa'yo? Sabihin mo lang, altado na siya ng ganito. Walang bagay na hindi mo naranasan. Ipinakilala ako ng isang kasamahan sa doktor na ito. Nakilala ko siya at nakipag-usap tungkol sa iyong sitwasyon. Sinabi niya na matutulungan kanyang maglakad muli. Bakit mo sinasabi ang mga magagandang bagay ngayon? Ngunit ang gastos ng paggamot ay napakataas. Ganito ka, saan ka kukuha ng pera? Kilala mo rin ako? Wala din akong pera? Talagang gagamutin kita? Nasa akin ang lupa ibebenta ko. Meron ka bang lupain na hindi ko alam? Ngayon alam ko na. Hayaan mong tulungan kita. Kaya napagpasyahan mo bang ibenta ang bahay na ito? Nakapagdesisyon na ako. Ibebenta ko itong bahay. Sige, pumasok ka dito. May pera. Siguradong babayaran kita. Salamat sa iyong kooperasyon. Maglilipat ako ng pera mamaya. Ano ang kooperasyon na ito, Tuyan? Saan ka pupunta? Uwi ako. Akala mo gusto kong alagaan ang isang may kapansanan na tulad mo? Diba sabi mo gagamutin ako ng doktor? Sinong doktor? Walang mga doktor dito. Kailangan niyang mabuhay kasama ang paa na ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Bakit ang lupit mo, Tuyan? Nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang umalis. Huwag kang huminto. Bakit ako kung ano ako ngayon dahil sa'yo? Diba tinanong kita nung isang araw pero malupit pa rin niya akong iniwan sa sakit? Hindi mo malalaman kung gaano ako kadesperado noong mga panahong iyon? Nawalan ako ng unang anak. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang naramdaman ko noong mga panahong iyon? Walang sakit na mailalarawan. Anak, walang magiging anak. Tuyan, alam kong mali ako. Sobrang pinagsisisihan ko, honey. Pero hanggat nandito ka ngayon sa piling ko, pwede ba tayong magkaanak ulit? Pagkatapos ng panahong iyon, tuluyang nawala ang aking kakayahang maging isang ina. Ito ay lahat ng magagandang bagay na ginagawa ninyo para sa akin. Nag-iisa ka pa rin. May pera ako sa pagbebenta ng lupa, babayaran kita. Pera aling pera ang sayo. Nagpaplano ka bang kunin ang lahat ng pera mula sa isang taong may kapansanan? May kapansanan ka karma ang dulot mo. Binabawi ko lang ang pag-aari ko. Noong binili mo ang lupang ito noon, niloko mo ako ng pera. Kaya kung gaano ako kalungkot, alam mo ba? Sinadya ko palang lumapit sa'yo. Pero akala ko may nararamdaman ka pa sa akin. Ngayon ko napagtanto huli na ang lahat. Alam ko na ang mga katulad niya ay walang nararamdaman para sa mga taong may kapansanan na tulad mo. Huwag mo akong sisihin ng hindi sinasadya. Kung may sisihin ang masasamang tao. Well, I'm sure umaasa ka rin na marinig mula sa kanya. Naglalaro siya at nahuli